Kapag usapang init, akala ng iba pare-pareho lang yan kahit nasaan ka sa mundo. Pero bilang Pinoy na nakakaranas ng init sa Pilipinas at ngayon dito sa France, malaki pala talaga ang pinagkaiba. Dito kasi sa France, kadalasan ang init ay tinatawag na heat wave. Biglaan lang siya, pwedeng ilang araw bago ka pa masanay, tapos bigla na lang tataas yung temperature ng 30 Celsius hanggang 40 Celsius. Pero ngayon dito, hanggang 32 Celsius naman, pero sobrang sakit na rin niya sa balat. At ang kaibahan lang dito, hindi siya tulad sa Pilipinas na may halong hangin minsan. Dito kasi dry o minsan humid pero kulang sa airflow. Kaya sa pakiramdam talaga mabigat kasi parang nakapirme yung init sa paligid mo. Ganun na ganun siya. Sanay naman ako sa init sa Pilipinas pero ibang klase pala yung init dito sa France. Pero kahit na ganun, buti na lang talaga marami tayong coping culture sa init dahil nga sa Pilipinas pa lang aware na tayo. Kaya buti na lang talaga kahit nasa France may way pa rin para gumawa ng halo-halo. Salamat nga sa atin ng asawa ko sa pagkumpleto ng mga ingredients na to. Normally mabibili lang naman to sa mga Asian store. Katulad na lang ng sago, ng ube, ng pinipig, ng mais, ng parang saging na saba, red beans, at garbanzos. Ito nga rin sa abroad, ang sikreto nga rin sa paggawa ng masarap na halo-halo para may texture or crispy kapag kinain. Maganda rin nalagyan nyo ng cornflakes, yung cereal na nabibili sa supermarket. And para hindi nyo nalagyan ng evap, yung yellow na mismo na gagamitin nyo instead na water lang na pinatigas ay yung milk na nabibili lang din sa supermarket. Yung nasa karton para kahit sirain nyo, hindi mahirap. I-freezer nyo lang, tapos kapag tumigas, yun na yung kakaskasin nyo. Sa sobrang init nga dito, ang bilis nga natunaw ng yelo na ginamit ko. By the way, dito nga sa France, mas limited nga lang yung mga comfort food na sanay tayo. Kaya mas ramdam mo talaga yung pagkakaiba. Kaya napakalaking bagay kapag nakahanap ka ng Asian or Filipino stores. Kasi kapag ganito nga naman yung panahon, doon mo makuha yung familiar na panlaban sa init. Either halo-halo, shake, or ice candy, o kahit ano pa man na pampalamig. Kapag naman wala nga lang time bumili, mabuti na lang may mabibilihan naman dito ng halo-halo. Yun nga lang, dadayuhin mo. Katulad na lang netong Pot-Pot store. Minsan din ay natry ko ang bumili sa kanila ng ube halo-halo sa halagang 8 euro. At hindi rin naman nalalayo yung lasa kasi masarap din yung gawa nila. Katulad din sa atin sa Pilipinas pero mas pina-upgrade nga lang. Anyways, balik nga tayo sa init dito sa France. Ang init nga dito ay episodic pero heavy. Yung tipong biglaan, mabigat, tapos nakakabigla sa katawan. Sa Pilipinas kasi ang init ay constant pero familiar naman. At sanay na tayo kaya alam na natin kung paano i-handle araw-araw. At bilang Pinoy, kahit saan man tayo mapunta, dala-dala natin yung adaptation skills natin. Kaya nating mag-adjust sa matinding sikat ng araw sa Pilipinas at kaya rin nating mag-adjust sa mainit at matinding heat wave sa abroad. Pero sa dulo ng araw, iisa pa rin ang hanap natin. Yung malamig na sandali, yung pahinga sa init, yung simpleng comfort. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit kahit nasan man tayo sa mundo, kapag summer o sobrang init, ang unang naiisip natin ay halo-halo. Nasan ka ngayon? Mainit din ba dyan? Anong paborito mong pampalamig kapag ganyan kainit yung panahon? I-share mo naman sa comment section.